Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral about the balaga. At nakaraan ay natapik natin o ipinaliwanag natin ang patungkol sa kanyang linguistic meaning. And also in terminology, at sa terminology, alam natin, ang balaga ito ay mayroong tatlong kalagayan from fasahatul kalimah, fasahatul kalam, and fasahatul mutakallim. At dumako tayo sa fasahatul kalimah, ang kahusayan ng mga salita o words. At ito ay mayroon din tatlong uri na dapat nating iwasan from fasahatul kalima, datanafurul huruf, at saka yung balaga, garaba. So no need to repeat, to explain this sapagkat maraming masasayang na oras. So meaning, yung mga nasa YouTube, kung dito sila dedirekta, hindi nila alam ang kahulugan o pagpapaliwanag doon. So it is necessary for them, kailangan o obligado sa kanila na bumalik sila sa mga unang lesson. At ito ay higit na akma at mainam para sa pag-aaral upang tayo ay higit na matuto. At ang pinakahuling pinag-aralan natin ay ang mukhalafatul qiyas. The mukhalafatul qiyas ay nagpakita na rin tayo ng halimbawa nakaraan, no? Ang pinakamahalaga rito ay huwag nating sirain ang batas ng sarf. At alam natin ang pinakasentro o focus ng sarf ay paano bubuo ng salita. Okay, at nagpakita na tayo nakaraan noon sa ating leksyon. At ngayon ay magpapakita pa tayo ng mga ilang pang halimbawa ng mukhalafatul qiyas na kung saan pinakita ko yung nazala, anzala, yung pinakahuli kung paano ito ginagamit sa banal na Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagamat pareho ang kanilang kahulugan. At bagamat iba ang form ng kanilang verb, form 2, form 4, pero ang kahulugan ay eksaktong magkatulad. Pero hindi natin ito pwedeng gamitin na ganun na lamang na kung anong gusto nating gamitin, anzala or nazala sa mga pangungusap dahil sila ay mayroong kanya-kanyang mga estilo, sila ay may kanya-kanyang mga formulation, o sila ay may kanya-kanyang mga papel na ginagampanan kung paano sila ginagamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. Meaning, you cannot replace one another into one another sa kanilang mga salita na kahit ang kahulugan ay tama o akma, parehas, but you cannot replace to each other ang kanilang mga salitang ito. Mayroon silang sakto kung kailan sila ginagamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Now, I will show you again in Quran why Allah Subhanahu wa Ta'ala use al-walidaini and al-abawaini. Okay? Remember this. Before I will begin, kapag mayroong magkatulad na salita o kahulugan sa Quran, magkakahulugan sila exactly the same meaning. But gumamit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng dalawang salita ng mayroong kaibahan. Pero ang kanilang meaning ay eksakto, parehas. Remember, mayroong kahibaan sa dalawang ito sa paggamit ng banal na Quran o salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sometimes, mayroong dalawang salita sa Quran na gagamitin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan, like for example, para malaman natin yung Nabi and Rasul, kung titingnan mo, ito ay propeta. Yes, parehong propeta ang meaning nito, but ang Rasul ay medyo may kaibahan, siya ay messenger o sugo. But ang propeta ay hindi kailanman magiging sugo. Kita mo, mayroon ding kahibahan ang bagay na ito. So inshallah, saan makadako tayo dito kahit paampyaw lamang bago tayo matapos in this day para may pagpatuloy na natin ang susunod na lecture about the fasahatul kalam, no? Ang susunod ay fasahatul kalam. Matatapos ngayon yung fasahatul kalima. Okay? Now, dakuhan natin yung ginamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala in Quran al-abawaini, no? Abot mo yung paburadula. Okay?
Al-Abawayni. Al-Abawayni. Okay? And also, Al-Walidaini. Walidaini. Al-Abawayni, Al-Walidaini. Actually, this is in the form of either majrur or mansub. Because the marfu is al-abawani and al-walidani. But in Quran, always use, ginamit palagi ng samantala al-walidaini or al-abawaini. And we know, if you study grammar, the dual form of mansub, marfu, mansub, majrur it will become al-abawaini, al-walidaini. Kulang al-walidaini, okay? Al-walidaini. Al-walidaini. Al-walidaini, okay? Al-walidaini and al-abawaini. So their meaning is same. What's the meaning al-walidaini, al-abawaini? Both parents. Both parents, mother and father. So, bagamat ang kanilang salita ay parehas, meaning same, ba? Same. But ang words ay iba, al-abawaini, al-walidani. But the meaning is exactly the same. But, gaya ng sabi ko, hindi mo ba sa pwedeng gamitin ito, bagamat both parents, kung gagamit kang salitang both parents, ay gagamitin mo whatever you like, anumang gusto mo. Hindi pwede. Kaya kung ito ay gagamitin mo nang wala sa tamang lugar, you are not fasih and gumawa ka ng mukhalafatul qiyas. Sumisira ka ng batas o rulings ng SAR. Yung salita mo, hindi tama. Bagamat it's look like a good, pero hindi ka fasih dahil hindi tama ang paggawa mo ng mga words o salita. Okay? Unahin natin ang babae. Al-walidaini. Unahin natin ang al-walidaini. Okay? Before the abawaini. Okay. Al-walidaini, this is from the words na nanggaling ito from the word walidun and walidatun. What is walidun? Father. What is mother? Walidatun. But the original form na pinanggalingan ng al-walidaini, okay, from walada. What's the meaning of walada? Nanganak siya. Siya'y nanganak. Sinong nanganganak? Babae. Ang babae. Okay? So the original form of walidatun and walidun from walada. Siya'y nanganak. Meaning, ang babae ang nanganak. Bagamat hindi nanganganak ang tatay, o hindi nanganganak ba yung tatay? Hindi. But in metaphoric, kahit hindi siya nanganganak, in metaphoric, kasama siya dito. Okay? Kasi bakit? Hindi naman manganganak ang babae kung hindi naman sinipingan ni tatay, di ba? Wala, posible naman yon. O, di ba? So that's why, bagamat hindi siya ang actualing nanganak, pero in metaphoric, kasama ang tatay. In these words of walidaini, both parents, kasama ang tatay, at ganun din ang nanay. Kaya lamang, ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang word na al-walidaini in Quran kapag ang tinutukoy ay maging mabuti sa magulang. Okay? O kaya nagduduwa ka para sa magulang. O kaya naman inuutusan kang maging mabuti ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong magulang, he used the word walidaini. Meaning, binibigyan niya ng higit na role ang nanay kesa sa tatay. Okay? Kapag ang tinutukoy yung Quran, pagduwa sa magulang, duwa sa magulang. Okay? Pagiging mabuti sa magulang, okay? O sabihin natin, paghingi ng tawad sa mga magulang, ginagamit mo dito ang walidaini. Tandaan mo yan. Kung gagamit ka ng ganyan salita, you use word the walidaini. Not abawaini. Not abawaini.
Okay? Like for example, in Quran, in chapter 71, verse 28. Okay? Ito, sinabi ito ni Noah alayhisalam in chapter 71, verse 28. Ganito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni Noah alayhisalam. Rabbig pirli wali-walidayya. Paghingi ba ito ng tawad? Sabi niya, patawarin mo ako, Rabbig pirli, meaning kay Allah subhanahu wa ta'ala. He make dua. He make repentance. So, and then sinabi niya, wali-walidayya, at ang aking mga magulang. This is both parents from walidayni. Wali-walidayya. So, in this situation, tinukoy niya rito ang walidayni. Liwaliday, ya. Ya is for sa sarili ni Noah. Both my parents, patawarin mo ko at ang aking mga magulang. So ito'y lumilitaw na paghingi ng tawad o ito'y dua. So ginamit niya ang walidayni. Liwalidayya. Sabi niya, ginamit niya ang walidayni. So bakit niya ginamit ang walidayni, hindi ang abawayni? Gaya ng sabi natin, kapag dua, paghingi ito ng tawad o pagiging mabuti, ginagamit sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, walidayni or al-walidayni. Dahil, ang dahilan kasi, ang nanay ay gumawa ng malaking papel sa kanyang anak na siya ang nangalaga, siya ang aaruga, siya ang nagbuntis, nagdalang tao, siya ang nanganak sa batang ito. Meaning ang lahat ng ito ay hindi halos ginawa ng tatay. Halos ginawa ito ng nanay, especially ang pagdadalang tao, ang panganganak, ang pag-aalaga. Siyempre si tatay hindi masyadong nag-aalaga yan. Bakit? Tatrabaho yan eh. Hanap buhay yan para pakainin naman ang anak, ang nanay, bihisan, bigyan tirahan, di ba? Ganyan namang role yun ng tatay. So that's why in this situation, dahil ito ay konektado sa paghingi ng tawad o dua, gagamitin ang salitang walidayni. Bakit? Dahil sa ginampan ng papel ng nanay, ay higit siya sa tatay sa sitwasyong ito. Kaya meaning binibigyang pahalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang salitang al-walidayni sa Quran kapag ito ay mas malaking ginampanang role ng nanay kesa sa tatay. He used walidayni. Hindi mo pwedeng gamitin dito yung al-abawayni. That is wrong. Kaya kahit parehas ang kanilang kahulugan, hindi mo sila pwedeng ipag-replace sa paggamit ng mga pangungusap o salita. You will become not a fasih kapag kaganito. Hindi ka marunong magsalita. Okay? Alhamdulillah. So, ang kanyang ina, ang nagsilang, ang kanyang ina, ang nagdala ng matinding hirap sa batang ito sa kanyang sinapupunan, iba yung paghihirap, inawat niya ito sa pagpapasuso, siya rin ang nagpasuso sa batang ito, at kahit na anong ginagawa ng bata, umikid, dumumimanto, karamihan ng nanay, ang siyang naggagawa nito, kahit natutulog ng mahimbing ang nanay, babangon para gawin ito at hindi si tatay. Kaya ang mga gawain ito ay ginagawa ng nanay. In this situation, ang pag-uusapan, paghingi mo ng tawad, pagduwa mo siya, paggawa ng mabuti, parang nagbibigay kayo ng higit na mga pagpapakita ng ganap na papel, na role para kay nanay sa mga ganitong sitwasyon. So in this situation, alam natin kung bakit ginamit na Allah subhanahu wa ta'ala ang walidayni sa Quran, because ang nanay ay may higit na ginampan ng papel kaysa sa tatay pagdating sa bata. Okay? Another example in chapter 17, verse 23. Okay? Ito naman ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa rin ang ginamit niya from walidayni. Chapter 17, verse 23. Wa qadara rabbuka. Okay? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Wa bil walidaini ihsana. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? At ang inyong Panginoon ay nag-uutos na huwag kayong sumamba maliban sa Kanya. At kayo ay maging masunurin, mabait, mabuti sa inyong
Anong ginamit niya? Walidain. Walidaini. O bakit niya hindi ginamit ang abawaini? Dahil sa ganitong punto, ang rolyo ng nanay ay mas higit niyang ginampanan kaysa sa kanyang asawa o tatay. He used al-walidaini. Pero ang tinutukoy na al-walidaini, remember, both parents. Binibigyan lamang ng diin o higit na rolyo dito ang nanay because siya ang gumanap ng malaking papel sa kanyang anak kaysa sa tatay. Wabil walidaini ihsana. Kung titingnan niyo sa Quran, maraming aya na ganito. Like for example, in chapter 6, verse 151, hindi ko na kailangan basahin to at hindi ko rin pakikita siya yung ito. Sapat na yung isa. Yung chapter 17, verse 23. Same lang to. Like for example, kahilintulad ng wabil waliday ihsana, chapter 6, verse 151, and chapter 4, verse 36. Also, Allah subhanahu wa ta'ala said in chapter 31, verse 14, wawasaynal insana biwalidayhi. Okay. Biwalidayhi amalatul ummuku wahnan ala wahnin. Wafisaluhu fi amayni anishkurli. Meaning, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Anong sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala? At itinatagubilin sa inyo, tinatagubilin sa inyo, okay? Tinatagubilin namin sa mga tao na maging mabait at masunurin sa kanilang mga magulang. Walidaini. Okay? Ang kanyang ina, ito, ay nagsilang sa kanya ng matinding hirap. Sa ibabaw ng ibayong hirap at inawat sa pagpapasuso. Pagkatapos ng 2 taon, magbigay kayo ng pasasalamat. Yun, sa akin muna. Of course, kaya Allah subhanahu wa ta'ala, divine muna. Magbigay kayo ng pasasalamat sa akin at sa inyong mga magulang. Natural naman yun. Natural text. Yung kay Allah subhanahu wa ta'ala, divine text. At sa inyong mga magulang, sa akin ang inyong huling hantungan. Anong ginamit niya dito? Alwalidaini, di ba? Ginamit niya ang alwalidaini. As para sa inyo, 2 beses niya binanggit dito to eh. Okay? Sabi niya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa hiya. Wa wasaynal insana biwalidayhi. Ayun no? At pinagutos namin sa kanyang at pinagutos namin sa tao, okay? At pinagutos namin sa tao na maging masunuri sa kanilang mga magulang. Okay? Biwalidayhi hamalathu. Ang kanyang ina ang nagsilang sa kanyang matinding hirap, meaning siya ang nabuntis ang kanyang nanay. So dito sa bandang huli, binanggit din, aniskur. Maging mapagpasalamat kay sa akin, sabi ng Subhanahu aniskurli, divine, wabiwalidayka, at sa iyong magulang. Both parents, but ang salita'y ginamit para sa alwalidaini, for the parents. Okay? For the parents, ginamit yung salitang walidaini for the mother. Because higit na ang ginampanan niyang papel ng nanay kaysa sa tatay. Okay? At pinatunayan ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung tinanong ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung sino ang deserve na dapat maging masunurin, maging mabait sa mga magulang, deserve ang nanay bago ang tatay. Dahil bakit nga? Gaya na sinabi natin, siyang nagsilang, nagbuntis, nagpakahirap, ginawa yan lahat ng nanay kaysa sa tatay. That's why, may report tayo na tinanong ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa sinabi ng isang sahabi sa kanya, o sugo ng Allah, sino ang karapat dapat sa aking magulang sa pakikipagtrato ng mabuti? O pakikitungo ng mabuti. Meaning yung tatay pareho yan. Pareho mong pakitungo ng mabuti. Ba't ang tinatanong, sino ang nakakahigit sa kanila pagdating sa pagtrato ng ganito? So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil sa Muslim, authentic ito, sabi niya, ang yung nanay. O pagkatapos ng sugo ng Allah, sino ang karapat dapat sa pakikitungo ng ganitong mabuti sa magulang? Sabi niya, ulit ang yung nanay. Ito mo? Pagkatapos tinanong ulit ng lalaki kung sino, pagkatapos yun, sabi niya, ang yung nanay. 3 times niyang sinabi yun bago ang tatay. So meaning, ngayon alam natin sa Quran kung bakit ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang walidaini, hindi abawaini, because kapag ang aya ay tumutumbok sa mga pagpapasalamat, pagiging mabait, at pagiging pagdudua, paghingi ng tawad, ginagamit ang nanay na salita, hindi yung pantatay.
Okay? Alhamdulillah. Now, what about the words abawayni? Original, the words of abawayni from abun. From abun. What's abun? Father. Father. And ummun, siyempre, kasama dito. But originally, ito ay galing sa abun. And what's the dual of abun? Abawani. And the mansub majrur abawayni. Okay? So in linguistic, this is from the dual form of abun. But it also refers to the mothers in metaphoric. In metaphoric, refers din ito sa mother. Pero mayroong masigit na rolyo dito naman ang tatay kaysa nanay. Okay? Imagine, the fathers ang magbibigay ng pagkain. Tama? Siyempre, si nanay, nag-aalaga yan. Sino maghanap buhay? Si tatay. Si tatay ang nagpapabihis. Siyempre, siya hahanap niyan. Obligasyon ng lalaki yan. Ang magbibigay ng tahanan, ang magbibigay ng maintenance, ang magbibigay ng silungan, ang magbibigay ng kanilang pangangailangan, ang nagpapamana, ang tatay. So, ang lahat ng ito ay konektado sa gawain ng tatay para sa kanyang pamilya at lalo-lalo na sa kanyang anak. Okay? Alhamdulillah. So now, Allah subhanahu wa ta'ala use the abawayni, but translate, same, both parents. Ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ang abawayni, like for example, ang pagbibigay ng pamana. Di ba? Okay. Pagbibigay ng pamana. The father as most treatment. Okay? Ang tatay, kahit halimbawa, pinamamanahan mo si tatay. Ang sinanay, both parents, pamamanahan mo sila, ikaw na anak. So, ang gagamitin, abawayni. Bakit? Patungkol ito sa pamana. Magkakaroon ka ba ng kayamanan kung ikaw ba ay hindi tinulungan ng tatay? Ikaw ba ay magiging matatag, magiging strong kung di ka pinaaral ni tatay? Hindi naman ginagawa ni nanay, maaralin ka. Sino paparal sa'yo? Si tatay, siya gagawa ng rolyo dyan. Diba? Siya ang gagawa ng bibihisan kanya, ang lahat ng kailangan mo, siyang magbibigay, hindi si nanay. Ibang rolyo naman to. So in this situation, kung magpapamana ka, ikaw na anak, mamamatay ka, pamamana ka, ang gagamitin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay abawayni. Pero hindi ibig sabihin na mas mataas ang rolyo mo sa nanay ay mataas ang iyong mana. Hindi. Mataas pa rin yung kay nanay. But ang words na gagamitin ay abawayni. Because narating mo ang puntong yan hanggang sa lumaki ka because of the father. Okay? That's why in Quran, in chapter 4:11, verse 11, ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Chapter 4, verse 11. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wali abawayhi. Okay, sa bandang gitna na ng verse ito. Sa pamana ito, inheritance, nagpapamana ang anak sa kanyang magulang. Wali abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ang ibig sabihin nito, sa pagmamana sa mga magulang na yumao, halimbawa yumao na o mayayao ka pa lang, gusto mong magpapamana ka na o yumao ka na. So ang yumao, sa mga magulang ng yumao ay isang bahagi ng ika-anim sa bawat isa kung namatay ay nakaiwan siya ng anak. Meaning may anak yung anak mong namatay. Nakaiwan siya, may anak siya. Ang parte ng tatay at nanay ay 1/6 sa mana. Okay? Ulitin ko. Sa mga magulang ng yumao, meaning yung maong anak, nakaiwan siya ng anak. Ang kanilang mga parte, mana 1/6. Nanay at tatay. Okay? At pagpapatuloy ng aya, fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Anong nagagamit dito? Abawayhi. Kanina, wali abawayhi. Dito sa pangalawa, sabi niya, fa in lam yakul lahu waladun
wawarithahu abawahu. Abawahu from abawayni. Madap-mudap pili, siyempre, dadrop niya yung nun. Okay? So, ginagamit niya dito na Allah subhanahu wa ta'ala abawayni, from al-abawayni. Ang ibig sabihin naman dito, kung ang namatay nakaiwan ng anak kanina, okay? Paano kung hindi siya nakaiwan ng anak? Kung walang anak ang namatay, yung anak mo namatay, walang anak at ang mga magulang lamang ang tagapagmana, ang ina ay makakakuha ng 1/3. Kaya malaking sa ina eh. Yung nasobra, yung natira sa tatay. So, hindi ibig sabihin dahil ginamit ang abawayni ay malaking kay tatay at kay nanay maliit. Hindi. Ginamit lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang words abawayni dahil higit ang papel na ginampan ng role ng tatay kaysa nanay sa ganitong sitwasyon. That's why binibigyang pahalaga ang salitang tatay kaysa nanay. But we say both parents. But kaya lamang ang ginamit na salita from abun because ang role yung ginamit dito ng tatay ay higit sa nanay. So, binigyang respeto ang salita na abawayni danda al-waliday ni. Okay? Alhamdulillah. Another ayah example. Itong tatay ni Yusuf, alayhisalam, in chapter 12, verse 100. In chapter 12, verse 100. Sinabi doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, warafa abawayhi. From al-abawayni, abawayhi. Warafa'a abawayhi, meaning itinaas niya ang kanyang ama. Both parents and ina. Hindi naman pwedeng tatay lang to. Pag sinabing abawayni, both parents. But ginamit yung panlalaki abun. Okay? Warafa'a abawayhi, at itinaas niya ang kanyang magulang sa trono. Alal arsh. Okay? Karrulahu sujada. Wa karrulahu sujada at sila ay nagpatira pa, meaning kay Yusuf. Itong pagpapatirata ay greetings lang to. Pagbati, hindi pa haram to dati. Pagbati lang yon. Kay Adam, di ba, mga ngel, pinatira pa silang subhanahu as a greeting lang yan. But kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipinagbawal na ito. Walang pwedeng magpatira pa maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ipinag-uutos pang pagpapatira pa sa akin, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ipag-uutos ko mga babae na magpatira pa sila sa kanilang mga asawa. Ganun kataas ang sa lalaki sa babae naman. So in this situation, ginamit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang words na abawayhi or abawayni or abawayni. Ano sinabi niya? Warapa'a abawayhi. Itinas niya ang kanyang tatay from al-abawayni. So Father Yakub ang tinukoy dito at ang kanyang asawa. Itinaas niya ito saan? Sa trono. Sino may karapatan sa trono? Ang tatay ba o nanay? Tatay, of course. But kasama dito, ang kanyang asawa na pinarangalan. Tinakyat niya silang pareho eh. Para na rin silang nakaupo pareho sa trono. Pero ang lalaki lang ang umupo. Dahil higit na may karapatan ang lalaki sa ganitong antas kaysa sa posisyon ng babae. But they are both parents na inakyat sila ni Yusuf alayhisalam sa trono. Sa trono. But ang trono ay higit na karapat dapat sa lalaki. At sila ay nagpatira pa kay Yusuf alayhisalam. So in this situation, makikita natin ang paggamit ng words ng alwalidayni at abawayni ay parehas ang meaning pero hindi mo pwedeng gamitin kailan mo gustong gamitin o kahit saan. So kapag ginamit mo ito, halimbawa, inheritance, pinalitan mo ang alwalidayni, okay, word dawalidayni, ang words ng al-abawayni in words of alwalidayni, hindi ka tatama. You are not fussy. Okay, ginamit doon. Like for example, wali abawayhi. Kapag pinatil mo itong walidayhi, that is wrong. Walidayhi, that is wrong. Wali abawayhi. So that's why, hindi mo pwedeng pagpalitan ang mga yan, kahit same meaning, same ang kanilang kahulugan, dahil sisirain mo ang batas ng mukhalafatul qiyas. Okay, I give you another, I think sapat na ito, pero marami pa sa Quran ito. Very important din ito. Okay, the last, and then sa susunod, dadako tayo sa pasahatul kalam, yung mismong salaysay. Okay, alhamdulillah, matatapos sa araw na ito ang pasahatul kalima. Ang next sa Quran, marami sila, almost 5 silang magkakatulad na kahulugan, pero ginagamit sila, okay, pag sinabi ko, pag parehas ang kahulugan but they are not same words, mayroon silang sarili-sariling paggamit
sa mga ito kahit ang kahulugan ay 100% na pareho. Okay? Ano yung mga ito? Ang ginamit sa Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol sa fear, afraid, takot o pangamba. Ginamit sa Quran ang kasya, yaksha. Okay, kasya yaksha. Meaning kahit ano dito, kahit ito'y mudarion, amrun, maging noun, basta konektado ito. Isa lang ang paggamit. Okay, alamin natin to. Also, ginamit niya rin ang kapa, yakapu. Meaning, what's the meaning? Afraid or fear. Pangamba or takot. Ginamit din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang rahiba. Rahiba yarhabu. Fear and afraid. Also, ginamit niya rin ang wajila. Fear and afraid. And the last, ginamit niya ang ittaka. Ittaka, yattaki. Ittakullah, like that. Ulitin ko, hindi lang yan ang inahanap nating saktong words kapag konektado sa mga verb na yan. That is the roots. Madi. Okay? Kasya, kapa, rahiba, wajila, and ittaka. The meaning are same. Afraid and fear. Afraid and fear. Okay? Meaning, he afraid, he fear. Depende sa pronoun na gagamitin natin. Okay? Siya'y nangangamba, o siya'y natakot. Okay. So, what is the solution? What is the difference of these words? Pareho naman ang meaning, pero bakit hindi natin sila pwedeng gamitin lang ganun-ganun na lang? Diba? Gusto mong maging pase? So you must learn balaga. Paano ka gagawa ng tamang mga pangungusap? Professional ka. Eksperto kang magsalita. Okay? Alhamdulillah. Now, like for example in Quran, unahin natin ang, mamaya ko na paliwanag kung paano ginagamit yan. Magbibigay muna ako ng sample about yaksha and kafa. Kasya, yaksha. Kafa, yakafu. Unahin natin ang kapa muna. In chapter 32, verse 16. Magpapakita muna tayo ng proof, of course, ha? Okay. In chapter 32, verse 16. About from the words or roots, kafa, yakapa, yakapu. Okay, sinabi ko, basta't konektado dyan, ang paggamit ay may iisa lamang na gagalawin o patutunguhan o estilo. Okay? What chapter, brother? Nakuha nyo? Chapter 32, verse 16. Very good. Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yadu'una rabbahum. Anil madaji'i yadu'una rabbahum. Tinatawagan nila kanilang Panginoon, no? Kaupa. Tuloy natin, kaupa wa ta'amaw. Mamimar sa kanahum, yunfikun. Yung mga taong ito, sa gabi, tatajapa junubuhum, iniiwan nila ang kanilang mga higaan. Okay? Iniiwan nila ang kanilang giniigaan. Anil madaji'i. Ito, iniwan nila para magsasala ito. Mag-aalay ng sala. Okay? Sa hating gabi ito, tinutukoy dito, iniiwan nila para itong the best tahajjud time. Okay? Anil madaji'i. Tatajapa junubuhum anil madaji'i, meaning iniiwan nila ang kanilang mga higaan, meaning para tumayo, magsala, in the time mo nakusaan galikitnaan ng gabi. Okay? Yadu'una rabbahum, at sila'y mananawagan, mananalangin, rabbahum sa kanilang Panginoon, nang may pangamba, kaupaw, watamaaw. May pangamba at pag-aasam. Meaning, nangangamba sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangamba sila. Hindi ko pa nita-translate pala. Mali. Okay? Mamaya ko ita-translate ito kung paano ma-translate nila. Nangangamba. Okay? Sila'y nalalangin sa kanilang Panginoon sa pangamba at pag-asam. Maasa sila ng reward. At sila'y gumugugol sa anumang pinagkaloob sa kanila. Malinaw? In chapter 3, verse 175, magpapakita tayo ng mga ebidensya about kafayakapo. In chapter 3,
verse 75. Sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ba sinabi ko? 175. 175. Okay, kaya pala hindi ko mabasa, no? 175. Chapter 3, 175. Inna madalika syaitanu yukawwifu awliya. Kawwapa, yukawwifu. Form 2. Di ba? Okay. Fala takafuhum. Takafuhum. From kapayakafu, takafuhum. Okay? Fala takafuhum wakapuni. From kapa, yakapu. Okay? What's takafuhum? Fala takafuhum. Huwag nyo silang katakutan. Don't fear them. Or wakapuni, at ako ang inyong katakutan. Okay? In kuntum mu'minin. Kung kayo tunay na mananampalataya. Si Satanas lamang ay nananakot sa kanyang mga awliya. Okay? Si Satanas lamang ang nananakot sa kanyang mga awliya. Magkapag-awliya ni Satanas, siyang nananakot eh. Kapag Muslim, hindi niya awliya yan. So sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't sila ay huwag ninyong katakutan. At ako lamang ang inyong dapat pangambahan o katakutan kung kayo'y tunay na sumasampalataya. Okay? Also, in Quran, in chapter 2:38, napakagandang ayat ito, nung itaboy sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, Adam, Iblis, and Hawa, in chapter 2, verse 38. Ginamit din dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang salita mula sa kapa, yakapu na kaufun. Kaupun. Okay? This is the verse. Chapter 2, verse 38. Ito yun, tinaboy niya na rito, kumain na sila ng bawal eh. Bawal na prutas. Hindi natin alam kung ano. So itataboy na sila sa taas, sa paraiso, para bumaba sa mundo, kalupaan. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, kul nahbitu. Ibig sabihin ng kul nahbitu, magsibaba kayo rito. Okay? Minha. Kul nahbitu minha. Magsibaba kayo mula rito. Okay? Jami'a, kayong lahat. Okay? Fa'imma ya'tiyannakum. Fa'imma ya'tiyannakum. Fa'imma ya'tiyannakum. Kailanman dumating sa inyo minni hudan. Kapag dumating sa inyo, kailanman dumating sa inyo from me, the guide. Dumating sa inyo ang guide mula sa akin, sabi ng subhanahu wa ta'ala, faman tabi'a hudaya fala khawfun. Ang sino mang sumunod sa hudaya, sa aking guide, fala khawfun. Fala khawfun alaihim. Wala kang dapat katakutan. Wala hum yahzanun. Okay? Wala kang dapat pangambahan, wala kang dapat katakutan, at hindi ka magkakaroon ng anumang kalumbayan. So in this verse, malinaw na ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang estilo ang salita from kapayakapu. Okay? Alhamdulillah. So from about the kashiya yaksha. About the kashiya yaksha, magpakita tayo ng verse na ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Same naman meaning to. Bakit kasya naman ang gamit? From kasya yaksha. Same naman ang meaning. Bakit hindi na lang gamitin palagi ng subhanahu wa ta'ala from kapayakapu? O kita nyo? O diba? Bakit niya ngayon ginamit yung kasya? Pakita muna tayo ng proof natin. From chapter 2 verse 74. Okay? So dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Okay? Wa mallahu bigafilin amma ta'malun. So sa bandang gitna ng verse ito, wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ito tinukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga bato lang ito eh. Parang parabola ito, no? So dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna minha yashakkaku fayakhruju minhul ma.
Meaning sa mga batong ito, mayroong lumalabas na mga, anong lumalabas? Bumubulwak dito yung mga tubig na nagsisidaloy tulad ng ilog, di ba? May mga ganyang bato, may mga falls, di ba? Minsan mabibiyak, may tubig biglang lalabas doon sa bato na ito. Okay? Kung ito'y mabiyak, may bato, may tubig din lalabas, makikita yun, pag mabiyak yun, may tubig lalabas, magiging ilog pa yun, lumalabas din yung tubig, di mo lang kung saan nanggagaling yun. Okay? At mayroon din naman, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaglag yung mga bato. Naluhulog sila. Sabi landslide, di ba? Tapos may bato. Naluhulog din sila dahil sa takot kay Allah. Min kasyatillah. Min kasyatillah. Also, in chapter 23, verse 57, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina hum min kasyati rabbihim mushfikun. Innal ladina hum min kasyati rabbihim mushfikun. Katotohanan sila ay nabubuhay, meaning sa pagkasindak, sa pagkatakot sa kanilang Panginoon. Yan ang ginamit niyang words, min kasyatillah. Dito, kanina min kasyatillah, dito, kasyati rabbihim. From kasya, yaksya. Okay? So, ipinakita dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang salitang dalawa, bagamat magkatulad ang meaning, kaupun, kapayakapu, from kapayakapu, and kasya, yaksya. But hindi nangangahulugan na pwede mo silang ipag-replace ng lugar. Mamaya, ipakikita ko paano sila paggamit para malaman nyo paano silang hindi pwedeng pag-replace ng lugar. But ang tandaan natin, the meaning of kaupun and kasyatun na ginamit, from kapayakapu, kasya, yaksya, is fear and afraid. Wala silang pinagkaiba. Kung itatranslate natin ito sa English, but alam natin, hindi sapat ang translate ng English. Kung itatranslate lang yan sa translate ng English, fear and afraid, kahit ano pwedeng gamitin natin yan pag nagsalita tayo ng Arabic language. That's why, ang mga liwat sa Quran, Tagalog, anumang lengguwahe, ay malapit lamang. Pero hindi mo malalamang kung ano talaga ang accurate na meaning at kung kaano ito gagamitin hanggat hindi tayo nag-aaral about the grammar and also the balaga. Okay? Magpakita tayo dito ng isang aya, pinagsama niya yung dalawa na ito, yung from kapayakapu and kasya yaksya. Ginamit niya dito yung yaksya and also the yakapu, but into plural form. In chapter 31, chapter 13, verse 21. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakshawna, yun, no? Plural form, from kasya, yaksya. Wa yakshawna rabbuhum, wa yakapuna. Kita nyo, ginamit niyang pareho. From kapayakapu, yakapuna. Wa yakshawna rabbuhum, wa yakapuna, su'al hisab. Ibig sabihin, at sila ay natatakot, nangangamba sa kanilang Panginoon at nangangamba dahil sa kanilang mga ginawa sa kanilang sarili. In this ayah, very clear na hindi magkapareho ang kasya at ang kapayakapu, kasya yaksya sa paggamit ng kanilang mga alituntunin, bagamat pareho ang kanilang mga meaning. Kaya nasabi ko kanina sa inyo, like for example, the Rasul and Messenger. The Rasul and Messenger, they are both prophets. They are both prophets. For example, in Quran, alladina yatabi'una ar-rasula nabiyal ummi. Yatabi'una ar-rasul an-nabi ummi. Silang sumusunod kay sa mesaero o propeta, sugo, at sa propeta na hindi marunong sumulat at bumasa. The Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? This is chapter 7, 157. Okay? Chapter 7, 157 yung binasa kong ito. Ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alladina yatabi'una rasulan nabiyya. Rasula, nabiyya, umiyya. Okay? Meaning, sila na sumunod sa messenger, propeta, sugo, at sa propeta na hindi marunong bumasa o sumulat. So dito, magkatulad lang ang kanilang meaning. Propeta. Propeta.
But hindi sila talaga totally magkatulad ang nabi at messenger. Because the messenger and prophets, messenger and nabi and rasul are both prophets. No problem. No problem. Pero hindi mo sila pwedeng gamitin sa kapwa mga propeta lamang na kung saan hindi sila umabot sa puntong sugo. So meaning, kapag nagsalita ka na si Adam ay rasul, you're not fussy. Because ang ibig sabihin ng rasul ay propeta, pero siya ay sugo o mensahero. Kaya hindi aabot sa puntong rasul si Adam alayhisalam or like for example Yaqub alayhisalam, they are only prophets. Hanggang sa nabiyo lang sila. Hindi mo pwedeng sabihin na sila ay mga rasul. Ang rasul mga propeta rin, pero sila ay mga sugo at mensahero. Anong pinagkaiba nila? Meaning kung ang susuriin natin ay pagkakaiba nila, ang mga propeta ay walang revelasyong tinatanggap. Kung ano lang ang revelasyon ng naunang mga sugo at propeta, meaning kapag ikaw ay rasul, propeta at sugo, may tinatanggap kang bagong revelasyon at ipinangangaral at sinabubuhay. Siya sa buhay niya. Burit ang propeta, hindi na siya tatanggap ng mga bagong revelasyon. Yung umalis na propeta at sugo, bago umalis kasi propeta at sugo, may mga propeta minsan dumarating, bago ulit sugo at propeta. Ipinagpapatuloy yung kanilang pinangaral, isinasabuhay din. Pero walang bagong revelasyon. Hindi sila tumanggap ng mga bagong aklat. Kaya kapag sinabi mo si Adam ay nabiyo, Muhammadun nabiyullah, Adamu nabiyullah, Adamu rasulullah, you made a mistake. Gumawa ka ng mali. Bakit? Hindi kailanman naging mensahero si Adam. Sasabihin mo, di ba ang translate ng rasul ay propeta? Yes. But, hindi lang basta propeta. Kundi ito ay umabot sa puntong sugo na tumatanggap ng bagong aklat o bagong revelasyon. You're not a pase. Kapag sinabi mo si Adam ay rasul, that's subhanallah. Sasabihin ko sa iyo, anong aklat ni Adam alayhisalam na tinanggap niya bilang revelasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala na bago. Wala. That's why hindi aabot sa rasul, only nabi. Kapag ang nabi ay nabi, propeta lang, hindi aabot sa rasul. Kapag ang rasul, sila ay propeta, aabot sila sa propeta hanggang sugo. Also, the difference of nabi and rasul, itinataboy ang mga sugo sa kanilang bayan. Itinataboy. Ngunit ang mga propeta, hindi kailanman tinataboy. Tinatanggap sa kanilang bayan. Walang sugo na hindi tinaboy. Ibrahim alayhisalam, Musa alayhisalam, Isa alayhisalam, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alayhim salam. Lahat yan tinaboy. Even na anak ni Yaqub, sinong anak niya? Yunus alayhisalam. Yunus ba? Yusuf. Yusuf. Diba? Tinaboy din yan. Lahat ng sugo tinataboy sa kanilang bayan at tinatanggap naman sa iba. Samantalang propeta, hindi yan itinataboy sa kanilang mga bayan at tinatanggap mismo sa sariling bayan at marami pa silang kaibahan. Hindi itong focus natin. Pero ipinakita ko rito, ang ibig ko sabihin, kapag ang isang salita, bagamat pareho ang meaning, pero gumamit ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ibang words, mayroon silang sariling gamit. At pinagsama niya dito ang rasul at saka nabi, meaning nagpapakita sa isang aya, kapag pinagsama niya, may kaibahan sila. Sa binasa rin natin, yakshawna and also yakapuna, isang aya, meaning may kaibahan sila sa paggamit ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat ang kanilang meaning ay magkaiba. Bagamat ang kanilang meaning ay magkatulad, ngunit sa paggamit ay hindi magkatulad. That's why you cannot replace ang paggamit sa kanila sa bawat isa. Okay, now, what is the difference of these two? Unahin muna natin itong dalawa. Ang difference ng kasiya, yaksya, at kapayakapu, kapag sinabi natin na kasiya, yaksya, mayroon kang kinakatakutan. Mayroon kang kinakatakutan. Meaning, you need a mafulun bihi. Okay, mayroon kang kinakatakutan. Yun ang ita-translate mo ngayon. Natatakot ka. Kanino? Doon sa tutukuyin na mafulun bihi. Okay. Nabalikan natin yung mga batong nahuhulog. Nahuhulog sila dahil sa min kasyatillah. Anong translate? Dahil natatakot sila kay Allah.
Okay? Dahil natatakot sila kay Allah. Min kasyatillah. So meaning, the kasya and yaksha, kapag tinranslate mo, natatakot sila. Mayroong siyang kinakatakutan. Like for example, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Anong translate? Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Katotohanan, siyang natatakot kay sino kinakatakutan? Allah. Min ibadihi, from his slave. Sino? Ulama, yung mga marurunong, madunong, matatalino. Sila ang natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? That is a kasya yaksha. Kapag gumagamit ka na natatakot ka kay Allah, you may use from kasya yaksha o ano pa man, noun or etc. or the conjugation. Gagamitin mo yung kasya dahil siya ang inyong kinatatakutan. Or something na mayroong kang kinatatakutan na ibang bagay in natural. Halimbawa, natatakot ka doon sa asong yun, napakabangis. Kinatatakutan mo siya. Pag dumaan ka, yun ang gagamitin mo na fear, salita. Kinakatakutan. Okay? May kinakatakutan kang bagay. Natural lang, not divine. Yung gamit naman sa kapayakapo, yung takot na nararamdaman mo sa puso. Meaning, yung mismong sarili mo nakakaramdam siya ng takot. Hindi yung may kinakatakutan ka. Okay? Hindi tinutukoy dito yung natatakot ka dahil doon sa isang object. Kundi mismong nakakaramdam ng takot ang iyong puso. Di ba kanina sinabi natin, at sila'y natatakot dahil sa kanilang mga ginawa. Ha? Dahil sa kanilang mga ginagawa sa kanilang mga sarili. Okay? Di ba? Wayakapuna su'al hisab. Dahil sa ginagawa nilang mali, natatakot sila sa kanilang sarili na ito ay, sabihin natin, ito ay maaaring sa kabilang buhay ay husgaan nito, hatulan nito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang ginawa na masama sa kanilang sarili. Dahil dito, nakakaramdam sila ng takot, kalabog sa kanilang mismong mga sarili. So meaning lumilitaw, yung mga taong ito na nakakaramdam ng takot sa kanilang sarili, ayaw nilang gawin yung masama. Muslim ka, di ba? Ayaw mong gawin yung masama. Dahil kapag ginagawa mo, nagkakaroon ka ng takot mismo doon sa loob ng iyong damdamin, napipil mo, takot na takot ka. Yun ang paggamit ng kapayakapo. Kaya kung sasabihin natin yung verse kanina, kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala faman tabi'a hudaya wala khawfun. Wala kang dapat pangambahan takot. Saan? Mismo sa dibdib mo. Fala khawfun alaihim. Wala kang dapat pangambahan. Saan? Nanggaling ang pangamba? Mismo sa puso mo. Yung nang ibig sabihin. Wala kang dapat pangambahan sa iyong sarili. Fala khawfun alaihim. Faman tabi'a hudaya fala khawfun. Wala khawfun alaihim. Wala hum yahzanun. Okay? Ano ibig sabihin ng palakaw po? Huwag kang matakot kay Allah. No, hindi ka dapat makaramdam ng takot sa iyong mismong puso. Wala kang dapat ikatakot. Dahil ikaw ay sumunod sa guide ng Allah subhanahu wa ta'ala. So when you use the kaufun, kapayakapo, mismong takot nang galing sa loob ng iyong puso. When you use kasiyayaksya, yaong mayroong kang kinakatakutan. Okay? That is the difference of kapa, yakapu, and kasya yaksha. In chapter 38, 35, 28, yung kanina sinabi ko, innama yakshallaha min ibadihi ulama. That is chapter 35, verse 28. Anong ibig sabihin dito, kasyak yaksha? Katotohanan, silang natatakot kanino? Kaya Allah. Bakit natatakot kay Allah? Because of kasya yaksha. Kinamit niya, kasya yaksha, meaning, yung takot na ito, mayroon siyang kinakatakutan. At ang mga tatakot lang talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga, lahat naman Muslim natatakot, pero may level. Yung pinaka, may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, meaning sa kanyang alipin yung mga ulama, na plural of alim, mga madudunong sa Islam. Okay? Alhamdulillah. Also, may aya pa, chapter 67, verse 12, in yaksha. Palagi kong ginagamit to. Innal ladina yakshawna. Anong ibig sabihin nito? May kakatakutan ba siya? May kakatakutan?
Meron. Innal ladina yakshawna rabbahum. Okay, katotohanan, sila na natatakot sa kanilang Panginoon. Bil ghaib, kahit hindi nakikita, lahum magpiratu wa ajrun kabir. Sa kanila ang pagpapatawad at malaking gantimpala. Anong translate dito ng yakshawna? Mayroon silang kinakatakutan. At sino? Rabbahum. So, meaning, yan ang ibig sabihin ng kasya yaksha. Kapag gagamitin mo, kung may kinakatakutan ka, ito ay kasya yaksha. Kung ito'y divine, kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi divine, natural, mga ibang bagay. You use kasya yaksha. Pero kung nakakaramdam ka mismo sa loob mo ng takot, anong gagamitin mo? Ha? Kapayakapu. Yes. Wayakapuna su'al hisab. And they are afraid or fear of the evil of their account. Meaning sila'y nangamba, natakot dahil sa kanilang mga ginawa. Nararamdaman nila yun sa loob. Bakit sila nakaramdam ng takot, nangamba? Halimbawa, Muslim ka, gumawa ka ng mali, nakaramdam ka ng takot sa iyong mismo sarili. Kung makakalabog pa sa takot to, takot na takot ka. Bakit? Kasi baka maparusahan ka dahil sa iyong ginawa na masama. Pero yung afraid na yun, nararamdaman mo mismo sa loob ng iyong puso. Okay? Alhamdulillah. Okay, sabihin natin, bakit ba yung natatakot kailan, hindi nakakaramdam ng takot sa puso? Yes, nakakaramdam, pero mayroon pa silang kinakatakutan. Hindi lang nararamdaman, kundi kinakatakutan nila si Allah subhanahu wa ta'ala. At siyempre sabihin natin, naangamba din sila, nakakaramdam din ng pagkatakot sa kanilang puso. Ba't ang paggamit ng yaksya kasiya, may kinakatakutan ka. Ang paggamit ng kapayakapu, yung nakakaramdam ka ng mismong takot sa iyong sarili. Okay? Alhamdulillah. Here, yakapuna rabbahum in chapter 16 verse 50. Anong ginamit dito? Kapayakapu. Yakapuna rabbahum min paukiha wa yaf'aluna ma yu'marun. Sila'y natatakot sa kanilang Panginoon. Okay, na sa kanilang itaasan. At ginagawa nila ang ipinag-uutos sa kanila. Okay? Palagay nyo sila ito, mga anghel, no? Sila ay natatakot sa kanilang Panginoon, sa kanilang itaasan, at ginagawa nila, mayafalu na mayumarun, ang ipinagutos, meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin ng wakapu na dito? Sila'y nakakaramdam ng takot. Nakakaramdam sila ng takot sa kanilang sarili. Kanino? Sa kanilang Panginoon. Pero bakit? Dahil yakapu na, nararamdaman nila yon mismo sa kanilang sarili, ang takot, kumakalabog sa dibdib, ang takot nila. Okay? Alhamdulillah. So that is the words of kapayakapu and kasya yaksha. Now, what about the rahiba? O dito tayo sa ajila. Unahin natin ang ajila. Itong ajila na ito, wajila. Okay? The words wajila, ito yung pag pinaalalahanan ka about Allah subhanahu wa ta'ala, nararamdaman mo, kakabog yung iyong takot sa iyong puso. Para may hawig siya doon sa kapayakapu. Kaya lang ito, inire-remind ka. Either hadith, either ayan Quran, halimbawa ito'y parusa, ito ay mga nakakatakot na maaaring mangyari kung gagawa ka ng mali. Pag narinig niya ito ng isang Muslim na siya'y binalaan, winarningan, automatic yung puso niya nangangabog sa takot. So dito ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang wajila. In chapter 8 verse 2. At kapag ito'y pinalalahanan mabuti, tumataas naman ang mga iman nila. Okay. In chapter 8, verse 2. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukkirullahu wajilat qulubuhum. Wajilat, feminine, qulubuhum. Ibig sabihin, ang mga sumasampalataya, mga Muslim, na kung sila ay ang mga sumasampalataya ay sila na kung ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na banggit sa Quran, meaning, ang pangamba ay nagkakaroon sila ng pangamba sa kanilang puso. Binanggit si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay mabatindi sa pagpaparusa. Yun, manginginig yung puso nila sa takot. Because of wajila, Allah subhanahu wa ta'ala use the wajila kapag sila'y pinaalalahanan from hadith,
from Quran about Allah subhanahu wa ta'ala, the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, o ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinamumihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at narinig nila ito, automatic ang kanilang puso ay natatakot, nangangatog sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. At kung naman, sa kanila, ang talata ng Quran ay dinadalit naman sa kanila, ay nagpapaalab naman ito ng pagtaas ng iman. Yung mga mabubuti, o kayong mga tatakutin, o kayo naniniwala sa alas matag bago mabubuti, ang paraiso ay para tumataas lalo ang kanilang mga iman. So, ibig sabihin, wajila ay konektado ito sa puso. Kapag ito'y binanggit ang binabanggit ang pangalan subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay maaari kang matakot dahil matindi ang kanyang parusa, ayaw niya ito, ayaw niya ganun, sila ay nakakaradama ng takot sa kanilang puso. So Allah subhanahu wa ta'ala use wajila. Ano kaiba ng wajila doon sa nakakaramdam ng puso? Kapaya-kapo. So kapaya-kapo, sila yung mga natatakot, nangangamba sa kanilang puso. Okay? But ang wajila, kapag ito ay inire-remind, biglang nagkakaroon takot. So you may use the wajila not the kapaya-kapo. Hindi mo gagamitin yung kapaya-kapo dahil ni-remind ka about Allah subhanahu wa ta'ala at ito yung matindi ang parusa niya, automatic, nanginginig sa takot ang puso mo, you use wajila. Okay? You may use the wajila. Hindi mo gagamitin yung from kapaya-kapo. What about the rahiba? Huli natin yung yataki. The rahiba, also the meaning is afraid and fear. Afraid and fear. But ito'y ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang tulong. Tinulungan kanya. Halimbawa, binigyan kanya ng risk, biyaya, favor, guide. Ibinibigay niya ang mga favor sa iyo, mga blessing. At pagkatapos, babalaan kanya. Gagamitin niya yung rahiba yarhabun. Bakit niya gagamitin yun? Because of the blessing, favor, help ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit. So, ang gagamitin niya, katakutan niyo ako. Halimbawa, iyaya parhabun. Parhabun. Okay? Irhabuni. Irhabun. Katakutan niyo ako. Ako lang ang inyong katakutan. From rahiba yarhabu, irhabuni. Meaning, that's ay amrun. Okay? So, in this situation, because of the blessing, because of the helping, because of the guide, binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ito. Katakutan niyo ako. Meaning, maging grateful kayo dahil kapag hindi kayo naging ungrateful kayo, I will punish you in this dunya and the akhirah. Kaya katakutan nyo ko, ibig sabihin, paparusahan ko kayo. Katakutan nyo ko, binigyan ko kayo ng mga ganyan, tapos hindi kayo natakot sa akin, hindi kayo nagpasalamat. Allah subhanahu wa ta'ala use the rahiba yarhabun. From rahiba yarhabun, meaning, matakot kayo sa akin, meaning kapag hindi kayo nagpasalamat, paparusahan ko kayo. Matakot kayo. Nung ibig sabihin ng waiyaya parhabun, katakutan nyo ko dahil paparusahan ko kayo kapag hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob. And also, ginamit niya rin to na huwag kayong sasamba maliban sa kanya. Huwag kayong magbibigay katambal. Ginamit niya rin ang salitang from rahiba, yarhabun. Okay, pag sinabing huwag kayong sasamba sa iba, katakutan nyo ako. Kaya ginamit din ng Allah subhanahu wa ta'ala from the roots of rahiba, yarhabun. Okay? Now, magpakita tayo ng dalil in chapter 2, verse 40. Chapter 2, verse 40. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Bani Israel. Sinong tinatawag niya? Ya Bani Israel, udkuru ni'matal lahi. Alalahan ninyo ang blessing, kagandaang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Okay? Allati an'amtu alaikum. Na ipinagkaloob sa inyo. Ano ipinagkaloob niya? Mga blessing. Diba? Dinigtas sila kay Paraon. Tapos pinakain silang mga almana, mga matatamis, binigyan sila ng tamang patnubay. Marami, no, kasama ni Musa alayhisalam, maging kay Isa alayhisalam, tinatawagan sila, ang mga Israel na ito, para gabayan sila. Okay? Binigyan sila ng iba't ibang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming sign na pinakita sa kanila na milagro ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, alalahanin niyo ang kagandaang loob ko sa inyo. Sabi niya, wa upu bi ahdi, at tupdin ninyo ang kasunduhan natin. Tuparin ninyo ang kasunduhan natin. Upi bi ahdikum. Tutuparin ko rin ang kasunduhan ko sa inyo. And then he used, wa iyaya parhabun. At ako lamang ang inyong katakutan. Bakit niya ginamit wa iyaya parhabun? Because of the blessing.
ng Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya ang mga blessing, ang mga tulong, meaning you must be thankful, grateful to me. Kapag hindi ka marunong magpasalamat sa akin, hiyus, wa iyaya parhabun, meaning, paparusahan ko kayo. Katulad ng mga naunang udyo na hindi naman naging marunong magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? That is from chapter 2, verse 40. Okay. What about another ayah? Sinabi kong guidance, blessing din ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Chapter 7, verse 154. Chapter 7, verse 154. Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma sakata an Musal gadabu akadal awlwah wa fi nuskatiha hudan wa rahmatul lil ladina hum li rabbihim yarhabun. Rahiba, yarhabu, yarhabun. At nang ang puot ni Moises ay humupa na, kasi sumamba sila ng kalpe, no? Yung gintong guya, no? Kanyang kinuha ang tableta. Ang mga nasusulat dito ay patnubay at habag sa mga nangangamba sa kanilang Panginoon. May blessing ba? Patnubay eh. At patnubay at habag para sa mga tao, no? Yung kanino? Sa mga natatakot sa kanilang Panginoon. Bakit niya ginamit yung Rahiba Yarhabu? From Rahiba Yarhabu? Dahil mayroong nabanggit na mga blessing. At yung mga taong marunong magpasalamat sa mga blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala, he used the words Rahiba Yarhabun. At kapag hindi ka marunong magpasalamat, dahil sabi niya, ginamit niya Rahiba Yarhabun, paparusahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito, especially maaaring sa kabilang buhay. Okay daw, you know, paano niya ginagamit ang Rahiba Yarhabun? From the blessing, helping ng Allah subhanahu wa ta'ala. Also, in chapter 16, verse 5, yung sabi ko, na dapat huwag kang nagtatambal. Huwag kang magbibigay ng partner kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba, gagamitin niya rin ito. Bakit? Kasi blessing din yung hindi ka magbibigay ng pagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Malaking blessing yun. Na paalaman ka niya, turuan ka niya, paalalahanin ka niya, na huwag kang sasamba maliban sa kanya. That's a big blessing. Gagamitin niya rin yung Rahiba, from the Rahiba Yarhabun. What chapter? Chapter 16, verse 51. Okay? 16. Chapter 16, verse 51. Wa qala Allahu la tattakidu ilahaini itsnain. At siya'y nagwika, huwag kayong sumamba sa dalawang Diyos. Meaning, sumasamba ka na kay Allah, sasamba ka pa ng ibang Diyos, dalawa sila. Meaning, huwag kang magtatambal. Blessing ba yan? Blessing yan, huwag kang magtatambal. Yalan pa naman ng walang kapatawaran. Lahat ng pinakamasamang kasalanan ay magtambal ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's a great blessing. Huwag kang gagawa ng dalawang Diyos. Huwag kang sasamba ng dalawang Diyos. Meaning, Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang iyong sasambahan. Innama huwa ilahu wahid. Katotohanan, ang Diyos ay nag-iisa lamang. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa lamang. Wa iyaya parhabun. Dahil yan ay great blessing, pinaalalaman ka niya na malaking kasalanan yan, huwag kang magtatambal, sasambahin mo Allah subhanahu wa ta'ala, maging mapagpasalamat ka, meaning wa iyaya parhabun, be grateful. Katakutan mo ko, meaning be grateful. Katakutan mo ko, because if you will become ungrateful, I will punish you in this dunya. Nakuha nyo? What about the ittaqayat taqi? Ittaqayat taqi, the most highest words in Quran about the fear and afraid. Ang pinakamataas na salita sa Quran kung ang pag-uusapan ay pangamba at takot. Okay? Ittaqayat taqi. Also fear or afraid. But this is the most highest level words in Quran na ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa takot at pangamba. Pag ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ittaqayat taqi, this is for the salvation. Kaligtasan mo sa kabilang buhay. Magandang buhay sa lupa, ligtas sa panganib, mapayapa. General talagang ipagkakaloob sa iyo Allah subhanahu wa ta'ala. Even the biyaya, even the pagpapatawad, ibibigay yan lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. If you become al-muttaqin, al-muttaqun. What is muttaqun? Hindi nyo basta-basta itatranslate yan. Ittaqayat taqi, muttaqin. Muttaqun. Meaning,
If Allah subhanahu wa ta'ala use ittaka, like for example, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Fear Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, He use ittaka. Ittaku amrun. Meaning, if Allah subhanahu wa ta'ala use ittaqullah, katakutan yung Allah, meaning, number 1, hindi ka sasamba maliban kanino paman. Hindi mo pagtatambalan si Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, magpapakabanal kang Muslim. Magpapakatuwid kang Muslim. Meaning, you follow the command, the order, and you avoid the haram or the forbidden. Okay? Kapag sinabing ittaqullah, meaning, stay away from all forbidden and follow the command, the order of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It must obligatory. It is obligatory, necessary. You must stay away from haram or haram and follow follow Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially this is a obligatory. Hindi na dapat iwanan sala, zakat, fasting, okay, hajj, kaya may mga kondisyon ng iba. Number 3, natatakot ka sa parusa sa mundo, natatakot ka sa parusa sa kabilang buhay. You are afraid from the punishment in this dunya, especially in the akhirah. Ang daming ibig sabihin ng mutakon, no? Itakaya-taki. Okay. So meaning ang isang Muslim kapag sinabing ittaqullah, ikaw ay nararapat na maging banal at matuwid na Muslim. That's why, if you read the Quran, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, o kayong mananampalataya, ipinag-uutos ang pag-aayuno. Kama kutiba alal ladina min kabalikum. Katulad ng ipinag-utos ito sa nauna pa sa inyo. Anong reason? La'allakum tattakun. That is the goal of fasting. Para kayo ay maging mahintatakutin. He used tattakun, itakayat, taki, tattakun. Meaning, para kayo maging banal na Muslim. Because how? How can be mutakun? How can be maging mutakun tayo kapag nag-fasting? Ginamit ng subhanahu wa ta'ala, mag-fasting kayo, magiging banal kayong tao. Bakit? Can you imagine, pag nagpa-fasting ka, ang daming ibada. Ha? Ang daming ibada mong gagawin. Because of Ramadan, marami ang reward, special ang reward, daming ibada. So, meaning, ang isang mutakun na Muslim, pag nag-ibada, marami. Like the Prophet sallallahu alaihi wasallam, like the Sahaba, hindi sila tumitigil mag-ibada. Hindi nila sinasayang ang oras nila. That is the style of mutakun. Also, mutakun, they never commit a major sin. If they commit minor sin, they will stop immediately, not repeat it immediately. Yung mga tao may tatakutin, hindi gumagawa ng malaking kasalanan. That's why in Ramadan, if you make fast, gumagawa ba kayo malaking kasalanan? Hindi. Bakit? Dahil may hadith kapag gumawa ka ng malaking kasalanan sa pag-aayuno, hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala pag-iwas mo sa pagkain, pag-inom at pakikipagtalik sa iyong asawa. Pero dahil sa nahihirapan ka, uhaw at gutom ka, lahat iniiwasan mo ang masamang malalaking kasalanan. So in this situation, nakukuha mo ang antas ng pagiging mutakun. Even nga minor, ayaw mo na rin eh. Di ba? Because of fasting. Nagiging matuwid, nagiging banal ang isang Muslim. But dahil tao lamang, hindi naman tayo katulad ng mga propeta o sugo o mga malakas na mga sahaba sa kalangiman, yes, we admit na amin natin nakakagawa tayo ng malaking kasalanan at napakahirap maiwasan ito sa atin. But the muttaqun, immediately na kapag sila ay nakagawa ng mga kasalanang malaki, they repent immediately. Sila ay agad-agad nagtatawba and this tawba is nasuha. Talagang solemn ang kanilang paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sila ay humingi ng tawad, ito ay napaka-sincerity ng kanilang paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. That is the sign of al-muttaqun. So that's why if you read in Quran, from the roots itakayat taki, kahit na ito mudarion, amron, ito man ay past tense, present tense, future tense, or in the form of noun, kung ang meaning nito ay ikaw ay Muslim na dapat maging banal, meaning, sundin ang mga utos, iwasan ang ipinagbabawal, matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa parusa sa mundong ito, lalong-lalo sa kabilang buhay, at never kang magbibigay ng anumang uri ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. That is ittaka
yattaqi. So now, kapag kayo ay muttaqun, gaya na sabi ko, dito pa lang sa mundong ito, bibigyan ka na ng masaganang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng iba't ibang uri na biyaya, either spiritual and physical. Like this, na nabanggit niya sa banal na Quran. Okay? So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, as far as I know, this from the chapter of divorce. Tingnan natin. Chapter 65, no? Okay. So here, number 1, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, this is chapter 65, verse 2. And then, chapter 65, verse 4. At yung 2, may corrected ng konti sa 3 yun. Tapos 4 and 5. Tingnan natin yung mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga muttaqun. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, what's the meaning? Ang sino mang natatakot kay Allah. Anong ibig sabihin natatakot na ito? Sa puso lang ba? Sa kanya? No. Umiiwas sa masama, ginagawa ang mga obligasyon, nagpapakabanal, nagpapakatuwid, at ang taong ito ay natatakot sa parusa subhanahu wa ta'ala sa mundong ito, sa kabilang buhay. Hindi siya nagbibigay ng anumang uring katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggat maaari, lalo kahit na ito'y minor na mga pagtatambal lamang. Okay? Mga riya ni iwasan, like for example, bagamat mahirap. But sabi ko, agad-agad nagtatawba ito kapag nagkakamali ang mga ito because they are muttaqun. Okay? So, ang mga muttaqun na ito, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, yun ang translate. Alam nyo na accurate ng translate, hindi sa patang English, natakot or afraid or fear. Ang sino mang natatakot kay Allah, nangangamba, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ makhraja. Yaja'al lahu makhraja. Anong ibig sabihin? Kapag ikaw ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya'y magbibigay ng lahat ng lunas sa mga kahirapan. O, tingnan mo, kapag ginawa mo, kaya alam, mataas ang puntong ito eh. Kaya kapag nakamit mo ang puntong muttaqun, lahat ng mga lunas, mga kahirapan, magbibigay ng lahat ng kahirapan, magbibigay ng lunas ang Allah subhanahu wa ta'ala. At dinugtungan niya sa guys, sabi ko, may katugtong ito sa 3, verse 3, وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagkakalooban kanya ng mga biyaya, hindi mo alam saan nagagaling, dumarating na lamang sa iyo. O, kita mo? Also, in chapter 65, verse 4, pinipili ko lang yung mamayattakila, sa baba rin to, baba ng mga ayat to. وَمَيَّتَّقِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Ang sino mang natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga pagsubok sa iyo, yung mga pasanin mo, gagawin niya lamang magaan. Oh, lalaking biyaya niya na. Oh, isa pa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, in chapter 65 verse 5 naman. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِمْ. Anong ibig sabihin? Kapag nakamit mo ang puntong muttaqun, patatawarin kita immediately sa kasalanan mo. Yukaffiru anhu sayyi'atihim. Papalisin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mali mo, kasalanan mo kapag nakuha mo ang puntong ito. Di ka pa nga nagtatawba, Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung magiging may tatakwiti ka sa akin, kukunin mo ang puntong muttaqun, papalisin ko na ang kasalanan mo. Allahu Akbar. And then, وَيُؤْدِمْ لَهُ أَجْرًا. Dadagdagan ko pa ang iyong biyaya sa mundong ito. Alhamdulillah. So yan ay mga ilang alimbawa lamang ng gantimpala ng subhanahu wa ta'ala sa mga taong may mga takot na naabot nila ang puntong muttaqun. Okay? Even their meaning are all the same. Fear and afraid. But hindi mo sila pwedeng gamitin kung saan mo sila gustong gamitin. Mayroon silang sariling pwesto, mayroon silang sariling linya sa kanilang pag-amit. That's why if you use these words na hindi karapat-dapat sa kanilang pwesto, you are not fasih. Instead, you make mukhalafatul qiyas. Sinisira mo ang batas ng sar. Okay? So, alhamdulillah, I hope this is a sufficient na mga halimbawa from mukhalafatul qiyas. So, inshallah, next week, tadako tayo sa, anong pangalawa? Pasahatul kalam. After pasahatul kalima, pasahatul kalam. Meaning eloquence from the word. No, kalimatul is word. Is speech. Salaysay, salita. Mahusay magsalita. Doon naman tayo dadako. And the last is pasatul mutakallim, no? Yun, madali lang yun. Kasi pasatul mutakallim yung nagsasalita, eloquence siya, madali lang yun. Number 2 tayo sa susunod, pasahatul kalam.
Okay, insyaAllah. Wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Allah